Magandang araw mga ka-Porpies. Narito po ulit tayo para sa isang mahalagang topic na ating aaralin para sa Family Development Session ngayong buwan. Ito po ang Session 3, Successful Stories about Small Businesses and Food Security o mga nagtagumpay na istorya ng mga maliliit na mga negosyo at seguridad sa pagkain. So, bago tayo tumugon sa ating alituntunin, ine-expect po sa pagtatapos ng aralin, ang mga ka-4Ps ay inaasahang unang-una na iuugnay ang tagumpay sa kwento ng maliit na negosyo sa pagtataguyod ng food security. Ikalawa, mapahahalagahan ang kontribusyon ng maliliit na negosyong agrikultural sa kabuhayan ng pamilya at komunidad. At panghuli, nakapagbibigay ng sariling ideya kung paano makatutulong ang mga simpleng negosyo sa pagpapanatili ng pagkain sa tahanan. Pero bago tayo tumugon sa ating topic ng successful stories of small businesses, no, and food security, panoorin po muna natin ang mga tagumpay ng storya ng mga kapwa nating negosyante o kapwa nating Pilipino na nagtagumpay sa kanilang negosyo mula sa DTI Philippines. One idea is all it takes to make a difference. It was more of a hobby, and I made cards, gifts, gift wrapping. I thought of having a tailoring shop na all-in-one. One product to transform a community. Nakita ko yung difference ng may kapansanan sa walang kapansanan. Galing sa puso nila. Lahat ng produkto na. It's actually not a restaurant, it's a refreshment parlor. And then I came up with the idea in offering different Ilocano cuisine. One dream to turn into reality. All these things na tumutubo sa ating paligid ay nakikita ko ay lahat po ay pakinabang. Sa likod bahay, meron ako isang drum na lutuan. Yun, ganun lang, nag-start. And as they pursued their passions, they faced challenges that seemed insurmountable. Lahat ng trabaho gagawin ko. Sobrang pagod ko na yun. Pero naisip ko na, yun yung gusto ko eh. So tinanggap ko siya and embrace ko siya. I was an OFW working in Dubai, but when I returned to the Philippines, I assumed the management of the business. Lahat mo kasi sobrang mahirap. Isama mo pa dyan yung kapital na kailangan mong ilabas. Abilidad na paikutin yung pera. But through the support of the community and the Department of Trade and Industry, they found ways to overcome obstacles. Unang-una, DTI. Talagang siya ang napakalaking tulong sa akin. Unang-una kasi yung prepare, tapos yung PRODEP. Libre ang mga yan. Nasa iyo na kung paano mo gamitin at i-utilize yung binigay nilang pagkakataon sa'yo. Binigyan ako ng pagkakataon makapag-display sa airport. Sobrang thankful naman po ako sa DTI na lahat ng mga seminars nila, may dumating ng mga designer, packaging na improve mo yung packaging mo. Kung wala lang ang DTI, hindi siguro ako aabot dito ngayon. With these, the country's entrepreneurs have achieved their goals and dreams, bringing their idea and product
out into the markets to make a difference and leave a lasting impact. Maski high school graduate, may mga elementary pa sa farm. Tinuruan talaga natin. Monthly, may seminar sila. Yung mga MPs namin, binibenta namin. And yung pera kasi, by June, gagamitin namin to buy school supplies. Yung mga talagang rest of the poor. So yun ang bibigyan namin. Daghan nga training ang among na-avail sa DTI. Nakatabang gid siya dako para sa mga farm sa mga mag-appeal pag may mga World Expo. It takes one idea to transform lives, one product to make a difference in the community, one partnership to make success possible. Dahil sa sipag at tiyaga, umangat talaga ang bibilan. Magtuloy-tuloy sa pag-umpisa. Magtiwala na lang po sa sarili. It's really loving what you do. You have to be teachable. Open your mind and your heart. We believe in the Filipino entrepreneur. They are our entrepreneur heroes. From zero opportunities, they have become heroes of their communities and of the country. DTI will always be by their side, not only in providing crucial support and assistance, but also by believing in what they can achieve. And we believe that you can be the next entrepreneur hero. Okay, napansin niyo ang ating mga kapwa Pilipino nagtagumpay sa kanilang istorya ng pamumuhay gamit lamang ang kanilang abilidad, no? Mga hobby, nagsimula sila ng maliit na negosyo upang, no, makatulong sa mga kapwa Pilipino at may mga nangangailangan, no? Nagsimula sa maliit na pondo, no, kapital, at naging matagumpay ang kanilang mga negosyo, 'no? Ang pagnenegosyo kasi ay nasa passion, 'no? Nasa hobby mo, nasa puso ang paggawa at dapat din marunong tayong maging resourceful, 'no? So lahat ng nakita natin na mga negosyante ating ina-admire at dapat nating i-admire kasi nagsumikap sila, 'no? Nagsumikap sila sa kanilang negosyo at sinasabi nito ng mga negosyanteng ito na lahat naman sila ay dumadaan sa matinding pagsubok pagdating sa pagnenegosyo, no? Dahil po sa sipag at tiyaga upang matulungan ang kanilang pamilya, no? At makatulong din po sa komunidad, nagtagumpay sila, no? Nagtagumpay sila sa kanilang larangan. Sabi daw po, tuloy-tuloy na sumugal, no, sa pagnenegosyo ay maabot ang mga tagumpay, no? Ang ganda, ang ganda nito, no? Kaya dapat po tayong mga ka-4Ps ay maging resourceful din po tayo. Hanapin po natin yung passion at hobby natin. Gawin natin ang mga gusto nating pagnenegosyo na alam po natin na makikinabang rin po tayo, makikinabang po ang ating pamilya, mga kaibigan, at ang komunidad, no? So, ayun po, tatalakayin natin ang business support food security. Ano daw po ba ang food security? Ito daw po ay tumutukoy sa kakayahan ng bawat isa na magkaroon ng sapat, masustansya at ligtas na pagkain sa lahat ng oras. May mga negosyo sa komunidad na tumutulong upang matiyak ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa pagkain, serbisyo at kaalaman, no? Yung food security daw o seguridad sa pagkain daw po, no, ay dapat po talagang ito ay ligtas na pagkonsumo at may sapat
na nutrients, 'no, sa lahat ng oras. Marami po tayong makikita ng mga iba't ibang negosyo sa ating, komunidad. Katulad po sa pagtitinda ng mga gulay, tindahan ng mga sari-sari store, food processing, food processed meat, 'no, ang mga ka-4Ps po nating nagbibigay ng serbisyo para po ang kanilang nakukuhang income, 'no, ay punan ang kanilang hapagkainan, 'no. So, narito po ang mga halimbawa ng negosyong sumusuporta sa food security. Unang-una na dito ang tindahan ng gulay at prutas, 'no? Nagbibigay ng sariwa at abot-kayang pagkain. Mga produktong inaangkat, mga produktong nakukuha ng mas mababa, 'no? At maaaring ibenta rin ay nagiging sulit, 'no? At abot kaya sa mga mamimili, 'no? Ikalawa po, halimbawa po ng negosyong sumusuporta sa food security ay ang karinderya at food stalls, 'no? Marami po mga ka-4Ps natin ang mga nagtitinda, halimbawa po ng mga fishbowlan, ng mga banana Q, turon, pang merienda, pang-agahan at iba't iba pa, 'no, ng mga pagkain. Ang nagluluto ng masustansyang pagkain para sa komunidad, 'no? Sila po ay mga sumusuporta sa food security. So, halimbawa po ang mga pamilya na hindi na kayang makapagluto sa kanilang bahay, ay maaari po silang bumili at sumuporta sa mga malalapit na karinderya at mga tindahan para mapunan ang kanilang mga hapagkainan, 'no? Ikatlo po, pagtatanim at pagbebenta ng organic produce, 'no? Pinagmulan ng masustansyang pagkain na walang chemical. Meron po tayo sa Quezon City, 'no, na urban farming. Familiar naman po tayo do'n, 'no? Ang pagtatanim ng mga gulay ay kapaki-pakinabang at maaaring maging negosyo, 'no? So, halimbawa po, ikaw po ay nagtanim ng malunggay. Binalot mo, ibinenta mo ng 5, 10 at depende pa, 'no? So, halimbawa na rin po 'yon ng isang panimulaing negosyo, 'no? At iba't iba pa. Marami pa tayong mga ano, marami pa tayong maaring matutunan sa pagtatanim. Meron pa tayong hydroplanting, 'no? Pagpapatubo ng mga, halaman o gulay gamit ang tubig lang po sa mga bote, 'no? So, kung kayo ay may mga, bakanteng lote, maaari na po kayo makapagsimula doon. So, food delivery services, nagdadala ng pagkain sa mga tahanan, lalo na sa mga may limitadong galaw. Natatandaan naman po natin during pandemic, ito po ay isa sa mga umusbong na negosyo, 'no? Dahil po hindi puwedeng lumabas ang mga, pamilya sa kanila tahanan, 'no? So, ito ay limitado lang ang paglabas. Dahil po sa food delivery services katulad po ng mga app, 'no? Halimbawa na lang po natin yung mga katulad ng Grab, ng Foodpanda, et cetera, 'no? Sila po ay maaring pagkunan ng income para po sa food security ng pamilya, 'no? Kayo rin po, kung halimbawa po ay kayo magsisimula ng mga tapsilugan, pagbebenta ng agahan, pagbebenta ng mga ulam, pagbebenta ng kung ano-ano pa, na kayo na rin po ang nagde-deliver services, 'no, na may charge, halimbawa, pagkakakitaan at magiging negosyong maaring lumaki, 'no? At maging kayo yung maging matagumpay sa inyong larangan, 'no, sa inyong hobbies. Ang ikalima po ang pagsasanay sa urban gardening o farming. Tinalakay na rin po natin ang, do'n 'no, katulad ng sinabi ko sa gulay at prutas na tinuturuan ang mga tao kung paano magtanim ng sarili nilang pagkain, 'no. Karamihan po sa atin ay bumibili sa palengke ng mga gulay, 'no, ng, mga pagkain at iba't iba pa, halimbawa ng manok. Pero tayo po, kaya po natin
simulan ito sa loob ng tahanan, 'no? Halimbawa po ng mga kangkong, madaling tumubo, 'no? Mga talbos, ampalaya, talong, ah, at mga pag-aalaga ng manok at iba't iba pa, 'no? So, sa tahanan natin puwede na po tayo magtayo ng farming at 'pag i-ready na 'to anihin, makakatipid din tayo 'no, kaysa bumili ng mga ikokonsumo nating pagkain sa araw-araw. So, nandito po ang pang-anim cooperative stores, negosyong pag-aari ng komunidad na naglalayong magbigay ng murang pagkain at serbisyo sa lahat ng miyembro. Katulad sa mga LGUs, mga kainan, 'no? So, maaari po tayong magsimula din po do'n. Ito po ay halimbawa rin po na sumusuporta sa food security. Maski rin naman po sa isang lugar ninyo, kung kayo po ay magtatayo ng sari-sari store, mas convenient sa mga ating consumer, 'no, na mga, ating mga customers na imbes na lumabas pa at pumunta pa sa mga malalaking market, ay mas madali na lang puntahan dahil kayo po ay accessible, 'no? Ayun po ang anim na halimbawa ng negosyo na sumusuporta sa food security. Pero ang naturang pagnenegosyo, hindi lamang po 'no, mag-business lang 'no. Meron din pong mga tips para maging successful ang mga negosyo bilang unang-una ang laging ngumiti 'no. 'Di ba mas masaya tayo, bilang entrepreneur, aspiring entrepreneur 'no, at magiging entrepreneur 'no. Ang laging nakangiti ay magandang disposisyon ang isa sa susi ng tagumpay 'no. Ang ngiti ay nakakahikayat ng mga customer. At ang maayos at magiliw na pakikitungo ay nagpapakita ng malasakit at professionalismo. Ikaw ba bilang consumer, ikaw ba bilang customer, bibili ka ng gusto mo at kailangan mo? Mas pipiliin mo ba ang masungit na tindera o ma-accommodate na tindera? 'Di ba? Tayo pa lang po, mas gustong-gusto na natin ang may magandang ugnayan pa lang sa simula at nakakitang masaya yung entrepreneur sa ginagawa niya upang ikaw bilang customer o consumer ay natutulungan din niya sa pangangailangan mo. Ang ikalawa po ay maging mabuting tagapangalaga, huwag mag-aksaya. Sa pinanood nating video kanina, natunghayan po natin ang iba't ibang aspeto o paraan ng kanilang mga negosyo para magtagumpay. Sabi daw po, gamitin ng maayos ang lahat ng resources, gaano man kaliit. Ang mga gulay na may konting sira ay maaari pang iproseso. Ang mga kahoy na tira ay pwedeng gamitin muli sa susunod na proyekto. Huwag o walang dapat masayang, no? So, halimbawa po sa paligid natin, may nakikita tayong mga balat ng sesto, no? Yung mga juice na ginamit, no? Maaring gawing bag, no? Katulad po sa palengke, 'pag may medyo hindi na maganda ang gulay, maaari pa siyang gamitin. Halimbawa po ng mga repolyo, ng mga carrots, ng mga sayote, at iba't iba pa na maaaring gamiting chapsuy o pakbet, 'no? Dapat walang masayang. Sumunod po ang mga kahoy na tira puwedeng gamitin uli sa susunod na proyekto kung kayo po ay halimbawa gumagawa ng mga furnitures. Ang ikatlo, dapat maging matalinong mamamahala at ang pautang at kita ng negosyo, 'no? Siguraduhing tama ang paggamit ng pondo, iwasan ang labis sa gastos at siguraduhing may balik ang bawat ginagastos at pinakahuli mag-impok at magplano para sa kinabukasan.
'no? So, dapat tayo rin pong mga negosyante ay iwasan po natin magpautang, 'no? Dahil ang pagpapautang ay sobrang sugal, 'yan, sa mga customer. Paano kung hindi bumalik? Dapat doon po ay alam na natin. Kasi ang mga pondong ginagamit natin ay pinapaikot lang natin 'yan, para mapalago. 'Yun po isa sa mga tips para maging magatagumpay sa negosyo. Iwasan din ang sobra-sobrang gastos kung alam naman po natin hindi naman ito mapapakinabangan, 'no? Bibili ka ng iba't ibang mga materyales kung hindi mo naman magagamit, ay 'wag na lang, 'no? So, dapat naka-imbentaryo tayo. Nakikita natin ang pabago-bagong presyo sa market, humanap ng mga supplier at distributor, 'no, para makapag-angkat ng mas mababang halaga at maaari mong ibenta sa sure price, sa SRP, 'no. At kapag kumita, itabi, iplano para sa susunod na pagpapalago ng negosyo. Ang ikaapat po ay ang alagaan ng iyong negosyo. Subaybayan ito 24 oras, 'no? Laging alamin ang takbo ng negosyo. Huwag hayaang lumaki ang problema bago ito solusyonan. Ang maagap na aksyon ay susi sa pag-unlad. Kung tayo pong mga negosyante at may mga customer po tayong nagbibigay ng kanilang feedback, ay ito po ay pinakamahalaga na dapat nating tanggapin, 'no? Ito po ay sa pagpapaganda ng inyong mga negosyo. Ang dapat din po ay alam natin yung mga prices, 'no, pabago-bago, mga services ibinibigay natin. Nagbabago-bago rin po ang presyo niyan, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, 'no. So, kapag may problema, problema sa suki, problema sa customer, problema sa negosyo, agad-agad itong hanapan ng solusyon, 'no. Dapat din po ay dapat mas maaga pa tayo sa mas maaga para aksyonan yung mga kailangan ng inyong negosyo. Ikalima po ay maging bukas sa mga oportunidad. Laging maging mapagmasid sa mga bagong posibilidad kapag may dumating na oportunidad, pag-aralan ito at maging matapang sa pagsubok ng mga bago. Sa 21st century po, ngayon po, 'no, sa bagong henerasyon po, marami na po ang mga imbensyon, mga ah, ah, computer, 'no, na maaaring gamitin para sa pagkalkula ng mga kinakailangan pagdating sa negosyo, 'no. Dapat updated tayo sa mga trends, 'no. Isang halimbawa na lang po, 'no, pagdating sa pagmamasid ng mga kailangan sa pagnenegosyo ay alam natin yung mga seasons, 'no? Alam natin yung pag-aangkatan. Alam natin yung kung ano ating titinda. Tayo po ba'y makikinabang? Ito po ba ilalago? Binubuksan na natin ng isip, 'no? Para sumubok ng panibago. Kung ang season, 'no, ay trend sa mga kabataan, trend sa mga nanay, trend sa mga komunidad, pag-aralan din natin, sububok din tayo, makipagkompetensya rin tayo, 'no? Pero siguraduhin na nasa kalidad ang inyong mga produkto. Narito naman po ang mga dahilan kung bakit nabibigo ang negosyo. Yan po. Ito po ay dapat nating alamin, 'no? Para maging matagumpay. Unang-unang masamang serbisyo sa customer, 'di ba? Katulad ng sinabi natin sa Always Smile, 'no? Palaging nakangiti. Dito, dapat maging magalang. Ang hindi magalang o hindi maayos sa serbisyo ay nagdudulot ng hindi nasisiyang mga customer. Kapag hindi sila masaya, lilipat sila sa ibang tindahan o negosyo. Tandaan, mas mabilis kumalat ang negatibong feedback kaysa sa positibo. 'Di ba? Halimbawa, ang chismis sa mga kapitbahay. 'Di ba? Napapansin nyo kung madaling kumalat? Mas mabilis ang negatibo? Mas mabilis ang kwento-kwento lang? 'Di ba? Dapat po tayo ay magbigay rin po tayo ng magandang serbisyo sa ating mga customer para gumanda, 'di ba? Naniniwala po tayo sa pagdating sa negosyo ang word of mouth. 'Pag bumili ang isang customer mo at nasarapan, nagandahan sa kalidad,
Mas mura pero nasa kalidad, 'no? Ikukuwento na 'yan sa kapitbahay, ikukuwento na 'yan sa mga kaibigan, kapamilya, "Dito ka bumili, magandang serbisyo ng negosyanteng ito, magtatagumpay kayo." 'No? Ikalawa po, hindi maayos na pamamahala ng pera. Kabilang na dito ang paggamit ng kita ng negosyo para sa personal na gastusin, pagsusugal, bisyo o ang hindi pagsubaybay sa tubo at gastos. Kapag hindi maayos ang takbo ng pera, mabilis malulugi ang negosyo, 'no? So, 'wag natin gamitin ang pondo ng negosyo o kapital ng iyong negosyo sa mga wala namang kabuluhang bagay. Gastusin mo ito para palaguin, palakihin ang iyong negosyo. Hindi yung kumita ka na ay ilalaro mo sa mga app, 'di ba? Dapat tinitignan mo rin ang inventaryo, ang mga tubo at mga gastos, 'no? At ilista, tignan kung ano yung mabenta. At yun ang magiging susi, 'no, para sa mabilis sa paglago. Ang ikatlo po, kawalan ng karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi naman po masama ang mga first-timer na bilang negosyante, no? Pero experience nila to. Learn from their experience. Kasama na rito ang hindi alam kung paano patakbuhin ang negosyo. Hindi pagtatala ng kita at gastos at hindi marunong mag-compute ng tamang presyo ng produkto o serbisyo. Hindi yung halimbawa ay titinda ka ng sari-sari store. Pagdating ng sari-sari store, bumili ka sa isang supermarket o malaking market, binenta mo 'to sa gusto mo dahil gano'n din ang pagbebenta ng kapitbahay sa gano'ng produkto. Hindi po gano'n. Tignan po natin ang value, 'no? Mag-add po tayo ng, tubo, halimbawa ng percentage, 'no, 20% sa isang produkto na ito upang makalkula natin ang magiging kita ng iyong produkto, 'no? Kawalan ng sistema sa negosyo. Kung walang maayos sa sistema o proseso sa operasyon ng negosyo, magiging magulo ang takbo nito. Mahihirapan sa pagbili ng supplies, paghahatid ng produkto, at pamamahala ng pananalapi. Imbes na kumita, abala ang negosyo sa pagsolusyon ng problema. Puro problema na lang. Hindi na resolba. Puro solusyon na lang sa problema. Dapat magkaroon po tayo ng sistema sa pagdinegosyo, no? So, alam din natin kung ano yung kahinaan at kalakasan ng iyong negosyo. Pagpapautang sa mga customer. Karaniwan na silang sa ilang negosyo ang pagpapautang o credit. Pero kapag hindi nakakabayad ang mga customer, nalulugi ang may-ari. Mas mainam na huwag tanggapin ang utang at ipaliwanag sa mga customer na dapat bayaran agad ang produkto. Magtakda ng panahon at oras, no? At ika-anim, hindi paggamit ng social media. Malaking tulong ang social media sa pagpapakilala at promosyon ng negosyo, lalo na sa panahon ng pandemya o kapag may social distancing. Gamit ang Facebook, Instagram at iba pang online platforms, mas madali mong maipapaabot sa maraming tao ang tungkol sa iyong produkto o serbisyo. 'Di ba? Post ka ng post pagdating sa iyong negosyo. Ang daming nakakakita, mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, mga nasa komunidad mo, sila magkakaroon silang interest, 'no? Pag-update ng iyong products, magpapaganda ng iyong products, 'no? Bilang isang negosyante, makakatulong ang social media, 'no? Sa pag-access ng mga potensyal na customer. Hindi lang 'yung nakikita sa daan, kumbaga magkaroon tayo ng marketing strategy, 'no? So, alamin po natin ang kalakasan, alapin po natin ang mga problema at agad po nating solusyon ang pagnenegosyo, 'no? So, kami po mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nais po namin makita kayong maging matagumpay sa larangan ng negosyo at magkaroon ng seguridad sa pagkain na ihaain sa inyong pamilya. Maraming salamat po.